Hello, mic test, hello. Magandang gabi po sa ating lahat o hapon. Hapon na ba po? Tayo po'y muli narito upang magbahagi ng pagpapala ng ating mahal na Diyos. Sugitan ng kanyang banal na salita. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kayo pong nariyan sa loob ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung mayroon po tayong tengang pandinig, ay panahon po ito upang tayo po ay makinig. Sapagkat ang ating pong pag-aaral ay mahalaga. Atin pong alamin ngayon ang patuloy na isang usapin tungkol sa tinatawag na buhay na walang hanggan. At ano po ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan? Sapagkat ito po ay isa sa usapin sa lahat ng ating kinagisnan mula pa sa ating pagkabata, yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At lagi natin itong napapakinggan. At isa ito sa pangako ng ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kung ating pong titignan, ito pong sinabi dito sa 1 Juan 2:25. Ito ang kanyang pangako na pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ngayon po, aking pong tatalakayin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, kung ano po ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa buhay na walang hanggan. At ating pong isama sa pag-aaral ang tungkol po sa kalagayan ng mga patay. Sapagkat dito po natin makikita kung ano po ang tinatawag, ano po ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay. Sapagkat ating pong kinagisnan at ating kinamulatan sa ating buhay na kapag daw po tayo po ay namatay, mayroon pong kaluluwa na lalabas sa ating katawan. At kapag tayo po ay mabuting mamatay, ang kaluluwa natin ay didiretso na po sa langit. Kasi po kapag namatay daw tayo, ang kaluluwa natin lalabas sa ating katawan at yun po yung magmamana ng buhay na walang hanggan kapag tayo po ay namatay. Subalit kapag tayo po ay namatay na masama, ang ating kadalasang paniniwala na kapag yung mga masamang tao ay namatay, siya po ay didiretso na doon sa impyerno. At mayroon pa po isang ating laging napapakinggan na yung tinatawag na purgatorio, na kapag daw po tayo mamatay, ay ang ating pong kaluluwa pupunta doon sa purgatorio at doon lilitisin, bibigyan pa ng pagkakataon na mapatawad. At doon daw po tayo papasyahan kung tayo makakapasok sa langit at didiretso na sa impyerno. At minsan ang ating napapakinggan at napapaniwalaan mula sa ating pagsilang na ang impyerno raw po ay nasa ilalim ng lupa. Na kapag daw po tayo namatay, ang ating daw pong kaluluwa doon sa ilalim ng lupa at susunugin ang ating kaluluwa na tinatawag na apoy na hindi mamamatay. At ang kaluluwa natin ay susunugin ng walang hanggang pagsunog. Ngayon, ating pag-aralan sa banal na kasulatan kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kalagayan ng patay
at yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ay ating dapat malaman kung ano ang tinuturo ng Biblia. Sapagkat walang ibang bagay na magtuturo sa atin upang ating malaman ang katotohanan tungkol sa mga bagay sa Diyos ay walang iba ang kanyang banal na kasulatan. Sapagkat ito po ay sinulat. Sabi nga po dito, sa Roma 15, verse 4. Sabi po dito, ayan. Sabi po dito, sapagkat ang anumang bagay na sinulat ng unay na isulat dahil sa katutunan natin upang sa magitan ng pagtitiis at pagkaliw ng kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ano po ang layunin bakit isinulat ang Biblia? Ano ang bagay na sulat ng una ay isinulat upang ikaturo natin, upang malaman natin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Higit sa lahat, itong ating tunay na kalagayan sa sanlibutan ito. Sapagkat ang minsan ang buhay ng tao ay nag-iisip na gawin na natin lahat ng ating magagawa sa sanlibutan, sapagkat kung tayo daw pinamatay na, ay ang kaluluwa naman daw natin yung magdurusa. Pero po ating pong titignan, pag-aralan sa banal na kasulatan, na ang Biblia po ang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kalagayan ng kaluluwa. Sapagkat itong usapin ito, ang salitang kaluluwa, ay minsan ating pong naririnig na ang kaluluwa daw po ay wala po itong kamatayan. Tinatawag daw po itong immortality of soul, na ang kaluluwa daw sa ating katawan, kapag namatay tayo, hindi raw po yun mamamatay. Kaya nga raw po, kapag tayo raw pinamatay, lalabas yung ating kaluluwa sa ating katawan, at yung kaluluwa niyon, pupunta na sa langit at ang buhay na sa buhay na walang hanggan. At kapag masama, mamatay, pupunta sa impyerno at magdurusa doon sa buhay na walang hanggan o walang hanggang pasakit. Kaya nga po isa itong pinakamalaking tanong. Kung ikaw tao, nilikha ng Diyos, kung ikaw ay nagkasala at parusahan ka lang pala ng Panginoon sa tinatawag na apoy na walang kamatayan, matuturing mo ba ang Diyos ay pag-ibig? Hindi. Kasi po bakit po tayo nilikha ng Diyos kung pagdurusahan lang din po natin ang ating kasalanan na walang hanggang pasakit sa impyerno. Kaya nga po ating pong alamin sa ating pag-aaral kung ano po talaga ang tunay na kalagayan ng mga patay. Totoo ba na ang kaluluwa ay walang kamatayan? At kapag tayo namatay, itong kaluluwa ito ay diretso na sa langit kung mabuti, at kung masama ay diretso na sa impyerno? Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kaluluwa at kalagayan ng mga patay? Kung titignan po natin ang banal na kasulatan, dito po natin matutuklasan kung ano po ang inihayag ng Diyos tungkol sa mga bagay na minsan nilihim sa bawat isa atin. Atin pong alamin mga kaibigan, mga kapatid, para malaman natin kung sino yung bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Atin pong titignan, ang talata pong ating babasahin ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel 18 verse 4. Ito po ang binabanggit. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So maliwanag po ang binabanggit ng Biblia na ang kaluluwa po ay mayroong po itong kamatayan. Subalit ang ating kinagis ng paniniwala na ang kaluluwa po ay wala po itong kamatayan. Kapag namatay tayo,
lalabas daw yung kaluluwa sa ating katawan, at yung kaluluwa yun daw yung walang kamatayan, mabubuhay daw yung sa buhay na walang hanggan. Pero ang Biblia, ang banal na salita ng Diyos, ay sinasabi po dito, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So binabanggit po ng Biblia na ang kaluluwa po ay mayroon pong kamatayan. Ating tuklasin kung ano ang tinuturo ng Biblia, kung sino ba yung kaluluwa na tinuturo ng banal na kasulatan. Ayan. Kung ating titignan ang Biblia, ang banal na kasulatan, makikita natin sa pasimula kung paano likhain ng Diyos ang ating unang magulang. Alam natin mga kapatid, ang ating unang magulang walang iba ay si Adan. Ito natin makikita kung paano nilikha ng Diyos si Adan. Sabi dito sa aklat ng Genesis, chapter 2, ang versikulo ay 7. Ito po ang sinasabi ng Panginoon, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung ating pong unawain ang talatang ito, sabi po dito, nung nilalang ng Diyos ang tao, ito po ay nagagaling po sa alabok ng lupa. At kung naporma na ito, ng tao, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At kung hininga ng alabok, ang naging resulta po, ang tao ay naging kaluluwang buhay. So, tignan po natin ang talata. Mula tayo po ay nilikha ng Diyos sa pagitan ng alabok. At ang pangalawa ay hininga ng buhay. At ang nagresulta, yung hininga ng buhay, ang ating ilong, ang naging resulta, ang tao po ay naging buhay na kaluluwa. Dito po pinapakita ng banal na kasulatan na hindi po naglagay ang Diyos ng kaluluwa sa ating katawan nung tayo likhain. Kundi po, nung tayo likhain, ang tao sa atin ngayon, kaluluwang buhay. Kapag nawala ang ating hininga, ang tao sa atin ay alabok, sapagkat alabok tayo nang galing. Subalit, nung hininga ng ilong ng hininga ng buhay, ng isang tao na ating unang magulang, ang naging resulta, ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. Kaya po, ikaw na gumagalaw ngayon, ikaw na naglalakad, ikaw po yung kaluluwa na sinasabi ng Biblia. Wala pong kaluluwa na nilagay ng Diyos sa ating katawan nung likhain ng Panginoon ang ating magulang. Kundi ang tao na likhain ng Panginoon ay siyang kaluluwa na buhay. Ngayon mga kapatid, ito po ang ating nakikita sa ating pag-aaral para po ating malaman kung ano po ang tunay nating kalagayan. Ang tanong po, kapag namatay tayo, saan tayo bumabalik? Okay. Atin pong babasahin itong aklat ng Genesis 3, verse 19. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Adan nung siya po ay pinalaya sa halaman ng Eden dahil sila ay nagkasala. Sabi nito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. So kapag po ang tao mamatay, babalik po siya sa pamagitan ng alabok. Ayan. Sapagkat ang tao po ay nilang sa pamagitan ng alabok ng lupa. Kaya pag namatay ang isang tao, bumabalik po siya sa pamagiging alabok. Ngayon ang tanong, kapag namatay ang isang tao,
Ano yung umaalis sa kanya? Ano yung nawawala sa kanya? Kaya matamang po natin pag-aralan ng Biblia para makita po natin ang tunay na kalagayan ng patay. Sabi po dito sa aklat ng Awit 146 verse 4. Kung kayo po ay mayroong mga ballpen, pwede nyo pong kopyahin yung mga talat pag-aralan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang umalis sa isang tao kapag tayo po ay namatay? Sabi po dito, sa Awit 146 verse 4, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y manumbalik sa kanyang paglupa. Sa araw din iyon, mawawala ang kanyang pag-iisip. So, ito po ang sinasabi ng Biblia, na kapag ang tao ay mamatay, ang alis po, ito po yung hininga na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Upang tayo po ay mabuhay. So, mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang tinuturo ng Biblia na tunay na kalagayan ng mga patay? May nalalaman ba ang mga patay? Kaya nga po mga kapatid, ating pag-aralan, kapag po tayo ay namatay, saan babalik yung ating hininga? Kung ating bubuksan ang aklat ng Ecclesiastes 12 verse 7, ito po ang ating mababasa. Ang alabok ay mawis sa lupa ng gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung diwa po dito, ito po yung hininga ng buhay. Na kung ibig sabihin po, na sa orihinal na salin, sa salitang Hebreo, tinatawag po itong ruwa. Na ang kahulugan po nito ay hininga po o hangin o oxygen sa ating katawan. Na kapag po tayo po ay mamatay, mawawala po yung ating hininga. Kaya nga po kapag po ang isang tao naghihinga na sa ospital, pinipilit itong ibabalik ang kanyang hininga. Dahil kapag po nawala ang hininga ng isang tao, ang tao po ay mamamatay. Yun po yung aalis sa ating kapag po tayo po ay namatay. Wala pong kaluluwa na aalis sa ating katawan kapag po tayo ay namatay. Kundi ang aalis sa ating hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. Sabi nito, nawala. Kung titignan po natin ang aklat ng Job, sino ba ang may-ari ng ating buhay? Sa aklat ng Job 12 verse 10, sabi nito, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. So hawak ng Diyos ang ating buhay. Subalit, tayo rin po ang pipili kung saan natin ito gagamitin. At ang hininga lahat ng tao, ang Diyos po ang nagbigay nito. Kapag po tayo po ay namatay, ang alis po sa atin, yung hininga po na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang tawag po dyan ay oxygen sa ating katawan. Dahil po nilikha tayo ng Panginoon, lahat ng ating laman loob, ang ating utak, ang ating pag-iisip, ang ating puso, at ang ating laman loob ay kompleto. Hindi po ito magpapangsyon mga kapatid, mga kaibigan, kung wala po itong hininga. Kapag nawala po ang hininga ng isang tao, hindi po gagana ang iyong pag-iisip. Dahil ito po ay patay. Kaya nga po, kapag namatay isang tao, wala na po siyang nalalaman. Kaya nga po, isa sa tanong natin sasagutin,
Ano ba yung mawawala sa isang tao kapag namatay ang isang tao? Ating balikan yung basahin yung aklat ng Awit 146 verse 4. Ito po ang ating mababasa mga kaibigan, mga kapatid. Sabi nito, ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y manumbalik sa kanyang pagkalupa. Kaya nga po kapag tayo namatay, ang aalis sa atin yung ating hininga. Subukan mo nga huwag huminga. Isang oras, mabuhay ka ba? Hindi na. Okay? Yun po yung aalis sa atin. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y manumbalik sa kanyang pagkalupa. Kaya kapag nawala yung hininga ng tao, ano yung nawawala sa isang tao? Sabi ito, sa araw din yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Kaya nga po ang kalagayan ng patay, kahit anong yug-yug mo yan, hindi na po yan makakaalam sapagkat wala na po yan nalalaman. Kasi ang nawawala sa isang tao kapag namatay, yung hininga, hindi mo papangsyon ang ating laman loob, maging ating isipan kung wala tayong hininga. Ayan mga kapatid. Kaya ang isang taong patay ay wala na pong nalalaman. Kaya nga po ang sabi dito, sa aklat po ng Ecclesiastes, ito ang tunay na kalagayan ng patay na namatay. Wala na po silang nalalaman. Sa Ecclesiastes 9:5 at hanggang 6, ito po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, binabanggit dito, tayo po bilang mga buhay ngayon, alam natin na tayo po ay mamamatay. Subalit ang patay, sabi nito, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Kaya nga po kapag namatay ang isang tao, mawawala na ang kanyang pag-iisip. Patay siya. Di mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Sa verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagkaingit, ang kanilang panaghili ay nawala na ngayon. Wala naman silang anumang bahagi pa magpakailanman sa mga bagay na nagawa na sa ilalim ng araw. So ang patay po, wala na po siyang nalalaman. Wala anumang bagay malaman. Kaya bakit sabi natin na ang patay daw po ay mayroon pong higit na malaman sa atin. Mas nakatuutan yung patay kaysa buhay. Kasi sinasabi natin na magbabalik daw yung ating kamag-anak. Kapag namatay tayo, babalik tayo. Kaya ating sinasabi pa natin na lalo na yung may tinatawag na araw ng mga patay, na kinakausap natin ang ating kamag-anak, ingatan kami, bantayan kami sa aming ginagawa. Ating lolo, ingatan kami. So, hindi po ganun mga kapatid ang tinuturo ng Biblia. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tamang pamantayan na ang Biblia lamang ang magtuturo sa atin para malaman natin kung ano ang tunay nating kalagayan kapag namatay tayo. So, kaya ang Biblia, ito po yung paraan para makilala natin ang Diyos at malaman natin ang plano niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang Biblia po ay daan upang makita natin ang tamang turo tungkol sa tinuturo ng Diyos para sa atin. Okay. Kaya ang patay po, ang sabi po dito sa awit 150, ang versikulo ay 17. Ito po ang binabanggit. Ang
namatay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinumang bumababa sa katahimikan. So wala pong patay na pupuri sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat kapag namatay ang isang tao, ang ating katawan ay babalik sa pagkalabog. At yung alis sa atin, yung hininga ng buhay. Na ang hiningang ito po'y tinatawag na Espiritu sa salitang Hebreo, na kumakatawan lang po ito sa hininga o hangin, oxygen sa ating katawan. Na kapag nawala ang ating hininga, mamamatay tayo at babalik tayo sa paglalupa. Kaya kapag ang tao namatay, wala na po itong nalaman. O wala na po siyang nalaman anumang bagay. Kaya nga sabi nito, kung babasahin po natin ang aklat ng Isaiah 38, verse 18 hanggang 19, ito po ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsumaba sa hukay ay hindi makakasa sa iyong katotohanan. Ang buhay, siyang pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ito po yung pahayag ni Ezekias sa Panginoon. Sabi ni Ezekias, hindi ka maaaring purihin ng Sheol. Ang salitang Sheol ay kumakatawan po ito sa libingan. Ingat po kayo. Sa salitang Hebro, ang salitang Sheol sa Old Testament ay kumakatawan sa libingan. Sa New Testament, sa salitang Grego, tinatawag po itong Hades. Ito po ay kumakatawan po sa libingan. Kaya nga sabi po dito, sapat hindi ka maaaring purihin ng Sheol, hindi ka maaaring pagdiwang ng kamatayan, sila nagsibaba sa hukay ay hindi makakasa sa iyong katotohanan. Sabi ni Ezekias, ang buhay na siyang pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Kaya nga po kapatid, ang patay ay hindi po pupuri sa Panginoon, sapagkat kapag po tayo namatay, ang ating pong katawan ay babalik sa paglalupa. At ang ating hininga na ibinigay ng Diyos ay pabalik sa Kanya. Ito po ay kumakatawan lamang sa hangin nating hinihinga. Kapag ito ay nasa kuweba, kapag walang hangin sa kuweba, masupili ka, anong nangyari sa iyo? Mamamatay ka. Kasi walang hangin. Ayan, no? Kaya nga sabi po dito sa awit 6 verse 5, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo. Sapagkat ang alaala ay nakakalimutan na. Ngayon mga kapatid, nakita natin ang tunay na kalagayan ng patay, na ang kaluluwa binabanggit sa Biblia ay 416 times binanggit ang Biblia, ang salitang kaluluwa. Pero wala pong binabanggit sa Biblia na ang kaluluwa po ay walang kamatayan. Lahat po ng kaluluwa ay may kamatayan. Kaya nga sinasabi ng Ezekiel 4:18 verse 4, ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. At pinatunayan natin na ang Biblia nagtuturo sa atin ngayon na ang kaluluwa, ito pong katawang tao ito, na nabubuhay, nilakad ngayon, na nagkakasala, lumabas sa ating Panginoon. Ilang kaluluwa ang nagkasala sa Panginoon? Lahat po nagkasala, lumabas sa kanyang kautusan. Kaya nga po dumating si Kristo para bayaran ang ating kasalanan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil lahat po tayo nagkasala. Ang kaluluwa pinabanggit sa Biblia ay tayong buhay na tao. Itong katawang ito ang niligtas ng Diyos, at ito rin ang ibigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya ating alamin sa ating pag-aaral, ang tunay na kalagayan ng mga patay ay tinatawag sa banal na kasulatan
na sila po ay natutulog lamang. Pansamantalang kapahingahan. Kasi po lahat ng mga patay na sa libingan ay buhay po ng Diyos yan lahat. Kung ating babasahin po ang aklat ng awit, chapter 13, verse 3, ito yung panalangin ng David, sabi niya, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog sa tulog na kamatayan. Kaya nga po ang tunay na kalagayan ng mga patay ay sila po ay natutulog lamang. Yan po ang ituturo ng Biblia. Pansamantala po natutulog ang mga patay sa libingan, nag-aantay po sila sa pagkabuhay na magmuli. Kung atin po babasahin ang aklat ng Job 14 verse 12, sabi po dito. Verse 12, gayon ang tao ay nabubuhal at hindi bumabangon hanggang sa langit ay mawala. Sila ay hindi magsibangon, ni magsigising man sa kanilang pagkakatulog. So ang tunay na kalagayan ng patay ay natutulog lamang. Naghihintay po sila sa pagkabuhay na magmuli. Ayan. Itinuturo pa ni Jesus Christ na ang patay ay natutulog lamang. Isang halimbawa sa banal na kasulatan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y nabubuhay sa sanlibutan ito. Kung kayo po'y nakaalam na binuhay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kaibigan ni si Lazarus, apat na araw na siyang inilibing. Kung titignan po natin ang Biblia, ano tinuturo ni Jesus Christ? Tama ba ang turo ni Jesus Christ tungkol sa kalagayan ng patay? Natutulog lamang. Kung bubuksan po natin ang Biblia sa aklat po ng Juan 11, 12, verse hanggang 13, sabi dito, ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sa verse 12, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Sa 13, sinabi ni Jesus, ang tungkol sa kanyang kamatayan. Datapwat, sinapantahan nila na ang salita ay karaniwang pagtulog. Sa 14, nang magagayoy, sinabi nga sa kanila ni Jesus na malinaw na si Lazaro ay patay. Kaya dito po makikita mga kapatid na ang patay ay natutulog lamang. 4 na araw na si Lazaro na ilibing. Sabi ni Jesus Christ, pupunta ako nung kay Lazaro upang siya gisingin sa kanyang pagkakatulog. Ang iniisip ng mga alagad, ang pagkatulog ni Lazaro ay karaniwang pagtulog. Subalit, binigyan din ni Jesus Christ na si Lazaro po ay patay na. Subalit, iniisip ng Panginoong si Lazaro, pinatunayan isang halimbawa sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon sa pamagitan kay Lazaro. Ito po yung example sa bawat isa sa atin na patunay na ang mga patay po ay bubuhayin. Ngayon mga kapatid, totoo ba ang patay na bubuhayin? Totoo po ang patay ay bubuhayin. Sapagkat nasusulat po yan sa Biblia sa ating panahon ngayon. Gusto kong ipaliwanag sa inyo kapatid na sa libingan may dalawang klase ang tao. Masama at mabuti. Tama Brad? Sa mga buhay, dalawang klase rin ng tao. Masama at mabuti. Dito natin pag-aralan kapatid kung sino ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang patay ay natutulog lamang at tayong buhay ay mayroon po din dalawang klase, masama at mabuti. Kaya nga kapatid, ating pag-aralan na ang Biblia po ay nagtuturo sa atin, wala pong kaluluwa na lalabas sa ating katawan kapag namatay tayo. Kundi tayo po ang buhay ngayon
ang tao sa atin, kaluluwang buhay. Kapag namatay tayo, ang kalagayan natin ay karaniwang pagtulog. Pansamantalang matutulog sapagkat tayo gigisingin ng Panginoon. Ayan. Basahin po natin ang aklat ng Juan 5:28 hanggang 29. Sabi po dito, at magsilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Sa 28. Huwag ninyong ipangilalas ito sapagkat dumating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. So mga kapatid, lahat ng nasa libingan ay bubuhayin ng Panginoon. Kaninong tinig ang bubuhay sa mga patay? Sinong boses? Sa 25, ito ang binabanggit. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon na ngayon na marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Binili ko ng charger. Ang boses ng ating Panginoon sa kanyang kailangang pagdating, bubuhayin po ang mga patay. Malapit na pong dumating ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa kanyang pagdating, mabubuhay po ang mga patay. Ayan. Subalit gusto kong ipaliwanag sa inyo kapatid na ang kalagayan natin, mayroon po tinatawag na 4 na uri ng tao. Sa libingan, 2 uri. Sa buhay, 2 uri. Masama at mabuti. Sa Biblia, mayroon pong 2 pagkabuhay. Sabi sa 25, sa John 5 verse 29, at magsilabas ang nagsigawa na mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa na masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. 2 pagkabuhay ang magaganap sa mga matuwid na nasa libingan ay mabubuhay patungo sila sa buhay na walang hanggan. At ang masama, bubuhayin ang kasunod noon sa paghatol. Kaya mga kapatid, kaibigan, kailan magaganap ang unang pagkabuhay? Kasi mayroong pangalawang pagkabuhay. Sa aklat po ng unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, sinasabi doon, sapagkat ang Panginoon ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magmuli. Sa verse 17, kung magkagayon, tayo'y nabubuhay na matitira, ay agawin kasama niya sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa libingan po, may 2 klaseng tao, masama mabuti. Sa pagdating ni Jesus Christ, sa kanyang ikalawang pagdating, lahat ng mga banal na sa libingan, mula sa kamatayan natin hanggang sa pinakahuling banal na mamatay, sa pagdating ni Jesus Christ, ay bubuhayin. At kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoong Kristo, ikaw na naniwala sa ating Panginoong Kristo at sumunod sa kanyang kautusan, kung dumating ang Panginoong Kristo, hindi ka na mamatay. Dito po ay pagkakaloob ng Panginoon sa sangkatauhan, ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang lahat po na maliligtas sa pagdating ng Panginoon ay bibihisan ng Panginoong Diyos ng katawang walang kamatayan. Ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay dito na po matutupad sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya nga po sinasabi ni Jesus Christ sa aklat ng Juan, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugto na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan makakamit ng isang tao ang buhay na walang hanggan? Mabubuo ito sa ating pananampalataya sa kanyang pagdating. Sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, lahat ng salibingan ng mga banal ay bubuhayin, at ang mga banal na naglilingkod sa Kanya
ay agawin kasama sa lapang at dadalhin sa langit sa loob ng 1,000 taon. At ang paghatol sa masama, pagkatapos po ng 1,000 taon, bubuhayin ang lahat ng masama. Ayan mga kapatid, ito ang ipinangako ni Jesus Christ na sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng Panginoon sa Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Sino ang babangon? Sino ang bubuhay sa mamatay? Ang boses ng anak ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman siya tumawag yung pagkakas. Ang buhay natin, mga kapatid, ay tinatawag ng Biblia ay katulad lamang ng singaw. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Ito ay mahalaga na dapat nating paghandaan. Ang Diyos ay nangako ng buhay na walang hanggan. Itong katawang ito ang binihisan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Lahat ang maliligtas sa kanyang pagdating na sumampalataya at iningatan ng kanyang kautusan ay bibihisan sila ng katawang walang kamatayan. Babaguhin. Katawang walang kamatayan, katawang walang kasiraan. Ito ang babasahin natin sa unang Korinto 15:51 hanggang 54. Kung mayroon kayong mabulpin, isulat nyo, basahin at paghandaan ang ating buhay. Sabi po dito, sa 51, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit ang lahat ay babaguhin. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kislap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga buhay na magmuli na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa 54, sapagkat itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Kung magkagayoy, mangyayari ng wikat na susulat, ilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Totoo po yan. Lahat ng ating kahirapan, ang pinakalaban ng tao ay kamatayan. Subalit kapag dumating ang ating Panginoon Kristo, ang kamatayan ay magwawakas. At ang lahat ng maliligtas, sumampalataya at naglingkod sa ating Panginoon Kristo, iningatan ang banal na araw. Mamatay man tayo, bubuhay tayo marami ng Kristo. Inihisan ng Panginoon ang katawang lupa, ng katawang walang kamatayan. At kung tayo buhay na naglilingkod sa Panginoon, hindi ka na mamatay. Ibibigay ng Panginoon sa katawang tao ang immortal na katawan na walang kamatayan. May balik na ang original na ipinangako ng Diyos sa panahon ng Eden. Nung nagkasala ang ating unang magulang na buhay na walang hanggan, ibabalik ito sa dating ating Panginoon Kristo. Ang katawang iyan na lumalakad ngayon, yan ang ilikas ng Panginoon at bibihisan ng buhay na walang hanggan. Subalit kapag yan hindi sumampalataya at naglingkod sa Kanya, yan din ang susunugin ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, mga kapatid, ibigay sa Panginoon ang katawan na buhay na walang hanggan. Ano ang inyong katawan ibigay sa atin kapag tayo naligtas? Sabi dito sa Pilipos 2:20-21, sapagkat ang ating pagkapamayan ay nasa langit, mula doon hinintay naman natin ang ating tagapagligtas ng Panginoon Kristo, na siyang magbabago ng ating katawan ng pagkapababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwatian. Maging katulad sa katawan ng ating Panginoon Kristo na siya nabuhay na magmuli, na hindi wala ng kasiraan, wala ng kamatayan. Ganon din katawan, ibibigay sa lahat ng maliligtas.
Kaya nga ang Diyos ay nanawagan sa bawat isa sa atin. Wala kang pirang binigay. Tayo po ay maghanda na sa ating panahon. Sapat ang ating panahon, patuloy ito sa pagkawasan ng ating sanlibutan. At ang kamatayan hindi natin inasahan kung kailan ito darating. Kung may pagkakataon, nanawagan ang Diyos sa bawat sa atin. Sabi ng gawa, Insilit 30, pinapalagpas pa nga ng Diyos ang pangalan ng lahat ng mga tao. Ay pinututos niya sa lahat ng dako na magsisi sa lahat ng lugar. O saan ka man naroon, narinig mo man ang mensahe ng Panginoon. Lumuhod ka at manampalataya sa Panginoon. Pagsisiyan ang ating mga kasalanan. At kapag ating pagsisiyan ito, hanapin ang kanyang paglilingkod sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Sapagkat nanawagan ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng kanyang anghel. Sa aklat ng Revelation 14, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kalutihan sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng kanyang pagkatol. Magsisamba kayo sa buwan ng langit at lupa at dagat at ng buwan ng tubig. Ipinag-utos ng Diyos sa bawat isa sa atin na magsisi na sa ating mga kasalanan, iwasan ang kalikuan, ay iwasan ang mga pagkakasala, talikuran ng mga kalayuan at mga bisyo ng kalayuan, at manubalik sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad at hanapin ang paglilingkod na tunay na pagsasama sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mensahe na ating napakinggan, maghatid ito sa atin sa buhay na walang hanggan, kung ito po'y ating sa palataya ng paniniwalaan. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay tiyak at tapat at totoo na ating pagpagkatiwalaan sapagkat ito po'y salita ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.